Huli na ang lahat para sa anumang pagsisisi. Sa gabing iyon, tila nakiramay ang langit sa pagbuhos ng malakas na ulan, kasabay ng pagguho ng dangal ng isang asawang tapat na niloko. Habang yakap ni Elena ang kanyang nilalagnat na sanggol sa labas ng malamig na rehas ng mansyon, naririnig niya mula sa loob ang masayang tawanan ng kanyang asawa at ng babaeng itinuring niyang higit pa sa kapatid. Winalang bahala nila ang kanyang mga luha at pagsusumamo, ngunit hindi nila alam. Ang gabing ito ang huling beses na iiyak si Elena Aragon dahil sa kanila. Sapagkat bukas, babangon siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina na handang sunugin ang mundo para lamang mabigyan ng katarungan ang kanyang anak. Ang amoy ng nilulutong kare-kare ay pumuno sa buong kusina, isang pamilyar na halimuyak na dapat sana ay nagpaparamdam ng init ng tahanan, ngunit para kay Elena, ito ay amoy ng pagsasakripisyo. Ngayong gabi ang kanyang kaarawan, ngunit walang sino man sa mansyon ng mga Aragon ang nakaalala, kahit ang kanyang asawang si Marcelo. Balewala ito kay Elena. Sanay na siya sa ganitong trato. Ang mahalaga sa kanya ay maipagluto si Marcelo ng paborito nitong ulam sa pag-asang baka sakaling bumalik ang dating tamis ng kanilang pagsasama. Napangiwi si Elena nang maramdaman ang hapdi sa kanyang daliri, kung saan tumalsik ang mainit na mantika kanina. Namumula na ito at nagsisimula ng mamaga, ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok at pinunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad bago buhatin ang mabigat na bandehado patungo sa silid kainan. Ang silid kainan ay pinalamutian ng mamahaling kristal na chandelier na nagbibigay ng malamig at mapanghusgang liwanag. Nakaupo na sa kabisera si Doña Brigida, ang kanyang biyenan na laging may hawak na rosaryo, ngunit may matalas na dila, at sa tabi nito ay si Marcelo na abala sa kanyang telepono. Gayunpaman, ang nakakuha ng atensyon ni Elena ay ang presensya ni Virela, ang kanyang matalik na kaibigan at sekretarya ng kumpanya, na nakaupo sa pwestong dapat sana ay para sa kanya. Nakasuot si Virela ng isang eleganteng pulang bestida na lalong nagpatingkad sa kaputian nito, habang si Elena ay nakasuot lamang ng simpleng pambahay na amoy bawang at sibuyas. Paglapag ni Elena ng pagkain sa mesa, agad na nagsalita si Doña Brigida nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Sinabi ng matanda na mabuti pa si Virela, marunong magayos at laging presentable tingnan. Hindi tulad ng iba dyan na mukhang katulong na amoy kusina. Yumuko na lamang si Elena at pilit ng ngumiti. Tinatanggap ang insulto bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang manugang. Umupo siya sa nag-iisang bakanteng silya sa dulo ng mesa, malayo sa kanyang asawa. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan sa pamamagitan ng pag-aalok kay Marcelo ng niluto niyang kare-kare, ngunit tila hangin lamang siya sa pandinig nito. Ang tanging naririnig lamang ay ang pagtama ng mga kubyerto sa porselanang pinggan. Isang tunog na nagpapabigat lalo sa dibdib ni Elena. Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin sa kalagitnaan ng hapunan. Habang sumusubo si Virela, bigla itong napatigil at namutla ang mukha. Mabilis na tinakpan ni Virela ang kanyang bibig gamit ang panyo at napaubob, tila nasusuka sa amoy ng pagkain. Sa halip na magalit o magtaka, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Brigida. Ang inaasahan ni Elena na pag-aalala para sa kaibigan ay napalitan ng isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Nakita niya kung paano mabilis na inabot ni Marcelo ang kamay ni Virela. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala at lambing na matagal na niyang hindi nakikita para sa kanya. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Parang huminto ang ikot ng mundo nang magsalita si Marcelo. Ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Ipinahayag ni Marcelo
nang walang pag-aalinlangan na sa wakas, magkakaroon na ng tagapagmana ang mga Aragon. Sinabi niya ito habang hawak ang kamay ni Virela at nakatingin ng diretso sa mga mata ni Elena, walang bahid ng pagsisisi o awa. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang babaeng tinulungan niyang makabangon noong walang-wala ito, ay nagdadalang tao ngayon sa anak ng kanyang asawa. Bago pa man makapagsalita si Elena, bago pa man tumulo ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata, inabot ni Marcelo ang isang makapal na brown envelope at ipinatong ito sa mesa, sa tabi ng mangkok ng kare-kare na lumalamig na. Ang utos ni Marcelo ay malinaw at mariin. Kailangan na niyang pirmahan ang mga dokumento ng annulment. Sinabi ni Marcelo na kailangan ni Virela ang legal na katayuan dahil hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang heredero, bilang isang bastardo. Para kay Marcelo at Doña Brigida, si Elena at ang anak nilang babae na si Amabel ay wala ng halaga kumpara sa batang nasa sinapupunan ni Virela. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan, tila ang dugo sa kanyang ugat ay naging yelo. Ang sakit ay hindi sumigaw, hindi nagwala. Ito ay tahimik at malalim, tulad ng isang karagatang walang hanggan. Mula sa itaas na palapag, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Amabel. Tila nararamdaman ng bata ang pagguho ng mundo ng kanyang ina. Tinitigan ni Elena ang envelope, pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa, at huli ang mukha ng traidor niyang kaibigan. Wala siyang nakitang nikatiting na hiya sa mga ito. Ang tanging naramdaman niya ay ang pait ng katotohanang ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong puso ay siya ring papatay sa kanyang kaluluwa ngayong gabi. Ang katahimikan sa silid kainan ay binasag ng mariing pagtanggi ni Elena. Sa kabila ng nanginginig na mga kamay, itinulak niya pabalik kay Marcelo ang makapal na sobrang naglalaman ng mga dokumento ng annulment. Ang kanyang pagtanggi ay tila isang munting kandila na pilit lumalaban sa gitna ng bagyo. Ngunit para kay Doña Brigida, ito ay isang insultong hindi mapapatawad. Ang matanda ay tumindig mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay puno ng dismaya at galit. Agad nitong tinawag ang mga kasambahay at nagbigay ng utos na tila ba si Elena ay isang maruming basahan na kailangang itapon sa labas. Ipinag-utos niyang ilabas ang lahat ng gamit ng kanyang manugang dahil ayon sa kanya, wala ng karapatan ang sinuman na manatili sa pamamahay ng mga Aragon kung hindi naman ito kayang magbigay ng heredero. Ilang sandali pa, narinig ni Elena ang mabibigat na yabag ng mga katulong na nagmamadaling bumaba mula sa itaas na palapag. Hindi na nila iningatan ang mga gamit. Ang mga maleta at kahon ay padabog na ibinagsak sa makintab na sahig ng sala na lumikha ng isang nakabibinging tunog na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napapikit si Elena sa sakit, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kawalan ng respeto sa kanyang pagkatao. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sala upang kunin ang kanyang anak na si Amabel na mahimbing na natutulog sa kuna sa gitna ng kaguluhan. Sa kanyang pagmamadali, nahulog mula sa isa sa mga bukas na kahon ang isang puting kumot na may burdang kamay. Ito ang truso o ang kumot na pinagpuyatan niyang burdahan ng mga maliliit na bulaklak at pangalan ni Amabel noong siya ay nagdadalang tao pa. Akmang pupulutin ito ni Elena nang biglang humarang ang isang paa na nakasuot ng mamahaling pulang sapatos. Si Virela, na nakasunod pala sa kanya, ay nakatayo ngayon sa ibabaw ng kumot. Ang takong nito ay nakabaon sa pinong tela. Ngumiti ito nang matamis ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinabi ni Virela na marumi ang kanyang sapatos dahil sa putik sa labas at walang pag-aalinlangan niyang ipinampunas ang pinakaiingatang kumot ni Elena. Ang puting tela ay nalagyan ng maitim na putik, tulad ng pagdungis nila sa dangal ni Elena. Tumingin si Elena kay Marcelo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, umaasang may natitira pang pagmamahal
o kahit kaunting awa sa puso ng kanyang asawa. Ngunit ang Marcelo na nakatayo sa may hagdanan ay tila isang estranghero. Malamig itong nakatingin sa kanya, walang bahid ng emosyon, na para bang ang mga taon ng kanilang pagsasama ay nabura na ng isang iglap. Sa halip na tulungan siya o sawayin si Virela, nagsalita si Marcelo sa tonong nagsusumigaw ng pagtatakwil. Sinabi nito kay Elena na bitbitin na ang bata at umalis dahil ang pamilyang ito ay hindi nangangailangan ng isa pang babaeng walang silbi. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o pisikal na pananakit. Binuhat ni Elena si Amabel at ang ilang piraso ng gamit na kaya niyang dalhin. Wala siyang ibang nagawa kundi ang tumalikod at humakbang palabas ng pinto. Sa sandaling tumapak siya sa labas ng mansyon, ang langit ay bumigay. Ang kaninang mga kulog na nagbabanta ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Tila nakikiiyak ang kalikasan sa kanyang sinapit. Ang malamig na hangin at tubig ay agad na bumalot sa kanilang mag-ina. Niyakap ni Elena nang mahigpit si Amabel home, ginagawang pananggalang ang kanyang sariling katawan upang hindi mabasa ang sanggol. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway palayo sa bahay na naging kulungan niya ng ilang taon, sinubukan niyang patahanin ang kanyang sarili. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at dagundong ng kulog, humuni siya ng pamilyar na oyayi, ang saugoy ng duyan. Ang kanyang tinig ay nanginginig at humahalo sa ihip ng hangin, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-awit. Pilit na ipinaparamdam sa kanyang anak na kahit wala na silang tahanan, ligtas pa rin ito sa kanyang mga bisig. Sa di kalayuan, sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Ang mga ilaw nito ay patay, ngunit may anino ng isang lalaking tahimik na nagmamasid sa kanyang paglisan. Nang makalabas na siya ng gate, narinig niya ang mabigat na tunog ng bakal na sumara sa kanyang likuran. Hudyat na wala na siyang babalikan. Napansin ni Elena na biglang tumigil sa pag-iyak si Amabel. Sa takot, tiningnan niya ang bata sa ilalim ng balabal. Ang balat ng sanggol ay nag-iinit na parang apoy at ang maliit nitong katawan ay nagsisimulang manginig sa isang kumbulsyon. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot. Nasa gitna sila ng kawalan, sa ilalim ng malakas na bagyo, walang masisilungan, at ang buhay ng kanyang anak ay nasa bingit ng panganib. Ang kanyang hiyaw ng tulong ay nilamon ng malakas na hangin. Naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng kalsada. Yakap ang anak na unti-unting nawawalan ng malay. Sa gitna ng rumaragasang ulan, ang tanging nagbibigay liwanag sa madilim na kalsada ay ang mga kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Bawat dagundong ng kulog ay tila ba sumisigaw kasabay ng pagtangis ng puso ni Elena. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Basa at nanginginig, tumakbo siya ng walang sapin sa paa. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang binti. Hindi iniinda ang mga batong tumutusok sa kanyang talampakan. Sa di kalayuan, naaninag niya ang isang maliit na gusali, ang health center ng kanilang bayan. Gamit ang natitirang lakas, mas binilisan niya ang pagtakbo patungo rito, umaasang may tutulong sa kanila. Ngunit ang kanyang pag-asa ay mabilis na naglaho nang makita niyang madilim ang buong gusali at nakakandado ang pinto. Wala siyang pagpipilian. Paulit-ulit niyang pinukpok ang matigas na kahoy ng pinto gamit ang kanyang mga kamao. Ang bawat kalabog ay puno ng desperasyon. Sumigaw siya ng tulong. Ang kanyang tinig ay paos at basag. Ngunit ang kanyang mga salita ay kinain lamang ng malakas na ihip ng hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan. Napagod ang kanyang katawan, nanghina ang kanyang tuhod at dahan-dahan siyang napaluhod sa maputik na lupa. Yakap pa rin ng mahigpit ang nag-aapoy sa lagnat na si Amabel. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na kawalan. Tinalikuran na siya ng lahat, pati na rin ng pagkakataon. Habang nakayuko siya sa pinto, isang matinding liwanag ang tumama sa kanyang likuran. Pilit na pinapasok ang siwang sa pagitan ng kanyang mga talukap.
Dahan-dahan siyang lumingon at nasilaw sa dalawang ilaw mula sa isang itim na sasakyan na huminto ilang metro lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Ang ugong ng makina nito ay nagbigay ng kakaibang tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaki na may hawak na payong ang mabilis na bumaba at naglakad palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, bumibilis ang tibok ng puso ni Elena. Hindi niya alam kung ito ba ay takot o pag-asa. Nang makalapit ang lalaki, lumuhod ito upang magpantay ang kanilang mga mata. Sa kabila ng luhang humahalo sa ulan sa kanyang mukha, nakilala ni Elena ang pamilyar na mukha. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan. Ito si Dr. Icaro Luntian, ang kanyang tahimik at matalinong kaklase noong high school na laging nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at awa. Isang emosyon na matagal na niyang hindi natanggap mula kanino man. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila isang panaginip. Dinala sila ni Icaro sa kanyang pribadong klinika na nakakabit sa kanyang maliit ngunit malinis na bahay na ang amoy ng gamot at sabon ay humalo sa hangin at ang mainit na ilaw sa loob ay nagbigay ng pakiramdam ng kaligtasan, isang malaking kaibahan sa malamig at malawak na mansyon ng mga Aragon. Maingat at mabilis na ginamot ni Icaro si Amabel, ang bawat kilos niya ay puno ng profesionalismo, ngunit ang kanyang malumanay na boses ay nagpapahiwatig ng personal na malasakit habang ipinapaliwanag niya kay Elena ang kalagayan ng bata. Binigyan niya si Elena ng tuyong damit at isang mainit na tasa ng sabaw na nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang katawan. Nang bumaba na ang lagnat ni Amabel at naging mahimbing na ang paghinga nito, saka lamang naramdaman ni Elena ang bigat ng pagod sa kanyang buong katawan. Napaupo siya sa isang silyang kahoy sa tabi ng higaan ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa payapang mukha ng anak. Dito, sa maliit na silid na ito, sa ilalim ng mapagkalingang bubong ni Icaro, tila huminto ang bagyo sa labas at sa loob ng kanyang dibdib. Tahimik na pumasok si Icaro sa silid, may dalang isang makapal na kumot. Napansin niya ang mga paa ni Elena na hubad, marumi, at may mga gasgas dahil sa pagtakbo nito kanina. Walang imik, kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na tuwalya. Lumuhod siya sa harap ni Elena, isang kilos na ikinagulat nito. Bago pa man siya makatanggi, marahan nang hinawakan ni Icaro ang kanyang mga paa at maingat na inilubog sa tubig. Habang dahan-dahan niyang nililinis ang putik at dumi sa kanyang mga paa, bawat dampi ng maligamgam na tuwalya ay tila ba nagpapagaling hindi lamang sa kanyang mga sugat, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang simpleng kilos na yon ng pag-aalaga, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan mula kay Marcelo, ang tuluyang sumira sa pader na pilit niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Una ay paisa-isa, pagkatapos ay naging tuloy-tuloy, isang tahimik na agos ng sakit at pasasalamat. Hindi na niya ito napigilan. Niyugyog ng malalim na paghagulgol ang kanyang mga balikat. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang magaan na pagtapik ni Icaro sa kanyang balikat. Isang presensyang nagpapahiwatig na hindi na siya nag-iisa. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, tanging ang tunog na lamang ng kanilang paghinga at ang patak ng ulan sa labas ang naririnig. Basa lamang ng kanilang paghinga at ang patak ng ulan sa labas ang naririnig. Basag ang katahimikan nang magsalita si Icaro sa mahinang boses. Hindi siya nagtanong tungkol sa nangyari. Sa halip, sinabi niya na matagal na niyang ipinangako sa yumaong ina ni Elena na babantayan niya ito mula sa malayo. Sinabi niyang may utang na loob siya sa kabutihan ng ginang, isang bagay na hindi kailanman naintindihan ni Elena. Ang mga salitang iyon
ay nagbigay ng panibagong layer ng emosyon sa puso ni Elena, isang koneksyon sa kanyang nakaraan na hindi niya alam na umiiral. Dahil sa pagod at sa bigat ng kanyang damdamin, hindi na malaya ni Elena na nakatulog na pala siya sa silya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng higaan ni Amabel. Nagising si Elena sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha mula sa siwang ng bintana. Ang ulan ay tumila na at ang hangin sa labas ay malinis at sariwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan sa kanyang paggising. Nakahiga na siya sa isang maliit na sofa, kinumutan ng maayos. Si Amabel na namin ay mahimbing pa ring natutulog. Ang pamumula sa pisngi nito ay napalitan na ng malusog na kulay. Pumasok si Icaro sa silid. May dalang isang tasa ng mainit na kape para sa kanya at isang bagong dyaryo na nakatiklop sa ilalim ng kanyang braso. Ngumiti ito ng tipid, ngunit may bakas ng pag-aalangan sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kape kay Elena at sinabing kailangan nitong mag-almusal para manumbalik ang lakas. Habang umiinom si Elena, maingat na inilapag ni Icaro ang dyaryo sa mesang nasa tabi niya. Ang headline ay nakaharap sa sahig. Ngunit sa paggalaw nito, bahagyang bumukas ang dyaryo at nahagip ng mga mata ni Elena ang isang pamilyar na larawan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pahayagan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa galit, kundi sa isang malamig na katotohanan. Sa front page, nakalathala ang isang malaking larawan ni na Marcelo at Virela, magkayakap at nakangiti sa kamera. Sa ilalim nito ay ang headline na isinulat sa malalaking titik. Engagement Announcement, Business Heir Marcelo Aragon and Socialite Virela Sanchez to tie the knot. Ang bawat salita ay parang yelo na tumusok sa kanyang puso. Hindi pa man lumilipas ang isang araw mula nang palayasin siya, opisyal na siyang binura sa buhay ni Marcelo. Sa mata ng buong mundo, ang kanilang kasal, ang kanilang pamilya, ang kanilang anak. Lahat ay nawalang saysay. Pinalitan ng isang kasinungalingang nakalimbag sa itim at puting papel. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang kakaibang determinasyon ang nabuo sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang larawan. Isinasa ulo ang bawat ngiti ng pagkukunwari sa mga mukha nila. Ito na ang huling beses na hahayaan niyang tapakan nila ang kanyang pagkatao. Iniwan ni Elena ang lahat ng sakit sa likod ng pintuan ng klinika ni Icaro. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Yakap si Amabel na mahimbing na natutulog. Lumisan siya mula sa kalinga ng doktor patungo sa nag-iisang lugar na matatawag pa niyang tahanan. Ang lumang bahay ng kanyang yumaong ina, malapit sa dalampasigan. Ang maliit na barong-barong na ito, bagamat luma at tila hindi na pinaninirahan, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Ito ang huling piraso ng alaala na iniwan ng kanyang ina. At sa ngayon, ito ang tanging kanlungan nila ni Amabel. Ang bubong ng bahay ay butas-butas at ang mga dingding na gawa sa pawid ay may mga butas-butas na inaanay. Sa loob, ang amoy ng luma at alikabok ay bumati sa kanilang pagpasok. Ibinaba ni Elena si Amabel sa isang lumang duyan na gawa sa kawayan at agad na sinimulan ang paglilinis. Bawat pagwawalis at pagpupunas ay tila pagtatapon ng bawat alaala ng pait at sakit na iniwan niya sa mansyon ng mga Aragon. Pinunasan niya ang bawat sulok, pilit na ibinabalik ang liwanag sa loob ng bahay na matagal nang nilimot ng panahon. Ang kanyang mga kamay ay napagod, ngunit ang kanyang puso ay nakaramdam ng munting kapayapaan na matagal nang nawala sa kanya. Habang naglilinis, napansin ni Elena ang isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng sahig na gawa sa kawayan. Ang kahoy nito ay kupas na at puno ng sapot. May kung anong nagtulak sa kanya upang tingnan ito. Gamit ang natitirang lakas, pilit niyang binuksan ang baul na tila matagal nang hindi ginagalaw. Ang loob nito ay puno ng mga lumang sulat, kupas na larawan
at isang bunton ng mga dokumento na nakabalot sa tela. Marahan niyang hinaplos ang mga lumang gamit. Bawat isa ay tila nagkukwento ng buhay ng kanyang ina. Kinuha niya ang isang nakatiklop na papel. Ito ay isang sulat na may pirma ng kanyang ina. Isinulat nito bago ito pumanaw. Sa liham, detalyadong inilarawan ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina sa kamay ng isang mayamang pamilya na nagtangkang agawin ang kanilang ari-arian. Isang lupain sa tabi ng dagat na napakahalaga para sa pamilyang Aragon. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang mga nakalakip na titulo ng lupa at mga dokumentong nagpapatunay na ang lupaing iyon ay legal na pag-aari ng kanilang pamilya. Hindi niya inakala na ang maliit na bahay na ito at ang lupa sa kanyang paanan ay magtatago ng isang napakalaking sikreto. Ang liham ay nagtapos sa isang paalala mula sa kanyang ina na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa dangal at pagmamahal sa pamilya. Samantala, sa malayo, sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang dating kapayapaan ay napalitan na ng kaguluhan. Nagbabago na ang ugali ni Virela. Ang kanyang pagbubuntis ay tila nagpalit sa kanya ng anyo. Naging mas demanding at mayabang. Naging ugali na nito ang mag-utos sa mga kasambahay at ireklamo si Marcelo sa mga maliliit na bagay. Ang dating matamis na tinig ay napalitan ng matalas na pananalita. Mas malala pa, nakita ng mga kasambahay si Virela na palihim na nakikipag-usap sa isang lalaki sa telepono. Ang bawat salita ay puno ng pagmamadali at takot. Tila may malaking sikreto itong itinatago. Si Marcelo naman ay sumusunod lamang sa bawat hiling nito. Bulag sa katotohanang masaya lamang si Virela sa kanyang kayamanan at posisyon. Habang nakaupo si Elena sa sahig ng kanyang lumang bahay, hawak ang mga dokumento ng lupa, marahan niyang ibinukas ang bintana. Ang sariwang hangin mula sa dagat ay pumasok sa loob, dala ang amoy ng asin at kalayaan. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng maligamgam na hangin sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na karagatan. Tila ba ito ay nagbibigay ng sagot sa kanyang mga katanungan. Hindi lamang ito isang lupa. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang bumangon at ipaglaban ang kanyang dangal. Isang pagkakataon upang patunayan sa sarili at sa mundo na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi ng iba, kundi sa kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanyang anak. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang makita niya ang isang anino na tumigil sa labas ng kanyang bakod. Isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng kumpanya ng survey, ang marahang naglalakad patungo sa kanyang bakuran. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang malaking tabla at martilyo. Nang makalapit ito, ipinatong niya ang isang karatula sa lupa. Hindi niya man lang siya tinapunan ng tingin. Ang karatula ay may malalaking letrang nakasulat, Aragon Corporation. Upcoming Project, Construction Site. Nakabaon ito ng diretso sa lupa na pag-aari niya. Muling naramdaman ni Elena ang isang malamig na hampas ng katotohanan. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ito. Hindi na isang babaeng mahina ang nakatayo sa harap ng karatula. Matatag na hinawakan ni Elena ang tabla at mariing hinugot ito mula sa lupa. Ibinato niya ang karatula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi na siya magpapayag na tapakan pa ng kahit sino ang kanyang karapatan, lalo na ang karapatan ng kanyang anak. Kinabukasan, agad niyang dinala ang mga dokumento sa abogado ng kanilang bayan, isang matandang kaibigan ng kanyang ina, upang iproseso ang pagpapatibay ng kanyang pag-aari. Ang pag-asa ay nagsimula nang umusbong sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagbangon, laging naroon si Icaro. Isang umaga, nakita niya ang bubong ng bahay ni Elena na may malaking butas. Walang sabi-sabi, umakyat siya sa hagdan at sinimulan itong kumpunihin
Habang abala siya sa paglalagay ng bagong yero, inabutan siya ni Elena ng mainit na kape at ilang tinapay. Magaan silang nagkukwentuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila musika sa pandinig ni Elena. Ang simple at totoo nilang pagsasama ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Marcelo. Bawat sulyap ni Icaro, bawat pag-aalala sa kanya, ay tila bumubura sa mga sugat na hindi nakikita sa kanyang kaluluwa. Samamantala, sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang kapalaran naman ni Marcelo ay tila bumabaliktad. Kahit ipinagbabawal sa kanya ng kanyang ina na lumabas ng bahay dahil sa kanilang nalalapit na kasal ni Virela, hindi pa rin niya maiwasan ang pagnanais na makita si Amabel. Lihim siyang nagmamaneho, malapit sa lumang bahay ng kanyang ina, pilit na sinusulyapan ng kanyang anak mula sa malayo. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tabing dagat, nakita niya si Elena at Icaro na naglalaro sa dalampasigan kasama si Amabel. Si Elena ay tumatawa ng malakas, isang tunog na matagal na niyang hindi narinig mula sa dating asawa. Si Icaro naman ay buong pagmamahal na binuhat si Amabel, inihagis-ihagis ito sa hangin, at ang bawat hagis ay sinasabihan ng malakas na tawa ng bata. Ang larawang iyon, isang masayang pamilya na wala siya, ay bumalot sa kanyang puso ng matinding kirot. Ang mga mata ni Marcelo ay nagpakita ng pananabik at pighati. Nakita niya kung paano bumangon si Elena mula sa abo. At ang pagbangon na iyon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa pagmamahal ng ibang tao. Ang selos at pagsisisi ay mabilis na bumalot sa puso ni Marcelo. Nagmamadali siyang bumalik sa mansyon. Ang kanyang kalooban ay puno ng galit na hindi niya maintindihan. Nang makapasok siya sa bahay, sinalubong siya ni Virela na abala sa pagpili ng mamahaling damit mula sa isang tumpok ng mga bagong bili. Nagalit si Marcelo at sinabi kay Virela na tigilan na ang pag-aaksaya ng pera. Nag-away sila, ang kanilang mga boses ay nagtaasan at ang kanilang mga salita ay puno ng pagkamuhi. Ang kanilang relasyon na binuo sa kasinungalingan at pagtataksil ay nagsisimula ng mabasag. Naging malinaw na ang kanilang pagsasama ay hindi pinagbuklod ng pag-ibig, kundi ng ambisyon at pagkukunwari. Habang naglilinis ng pinaglaruan ni Amabel sa dalampasigan, inabot ni Icaro ang isang maliit na buhangin na may hugis puso. Ibinigay niya ito kay Amabel at sinabing ito ay galing sa pag-ibig ng dagat. Ngumiti si Amabel at itinuro ang buhangin. Sa isang pagkakataon, naibigkas nito ang isang salita na hindi inaasahan ni Elena, ngunit matagal na niyang pinangarap na marinig. Pa. Sinabi ni Amabel habang nakatingin ng diretso kay Icaro. Ang mga mata ni Elena ay lumaki sa gulat at tuwa. Ang salitang iyon ay hindi lamang isang simpleng pagtawag. Ito ay isang pagkilala, isang pagtanggap sa isang ama na hindi konektado sa dugo, kundi sa puso. Sa di kalayuan, sa likod ng malaking puno ng niyog, si Marcelo, na sumusulya pa rin sa kanyang mag-ina, ay nakarinig ng lahat. Nakita niya ang bawat galaw, bawat ngiti, at narinig ang bawat salita. Ang papa na iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa lalaking nasa tabi ni Elena. Ang katotohanan ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang puso. Siya, na nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan, ay tinalikuran ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang anak. At ngayon, ang kanyang anak ay mayroon ng ibang tinatawag na ama. Ito ay isang sakit na mas matindi pa sa anumang pinsala sa katawan, isang sugat na hindi makikita, ngunit patuloy na nagdurugo sa kanyang kalooban. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting namumulaklak ang bagong buhay ni Elena. Ang lupain ng kanyang ina ay naayos na ang mga papeles, at sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang determinasyon.
Habang abala si Elena sa pagbangon, sa mansyon naman ng mga Aragon, tila isang bagyo ang dahan-dahang namumuo. Naging mas madalas ang pagdalaw ni Virela sa ospital para sa kanyang check-up. Isang araw, habang nasa loob ng ultrasound room, ang nakangiting mukha ng doktor ay biglang nabalutan ng pag-aalala. Tahimik nitong tiningnan ng monitor. Ang kanyang kilay ay kunot na kunot. Sinabi ng doktor kay Virela na mukhang may kaunting discrepancy sa sukat ng bata kumpara sa inaasahang gestational age nito. Hindi raw ito tugma sa mga petsa na ibinigay ni Virela. Ibinaba ng doktor ang kanyang paningin at sinabi kay Virela na baka may error lamang sa kanilang record o baka nagkakamali lang siya sa kanyang huling menstrual period. Si Virela naman ay biglang namutla. Pilit nang ngumiti at sinabing tiyak na nagkakamali lamang ang doktor dahil sigurado siya sa kanyang mga petsa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang pagkabahala. Ngunit ang lamig na biglang gumapang sa kanyang likod ay hindi niya maitago. Sa kabilang dako, ang lumang bakuran ni Elena ay nagmistulang isang munting paraiso ng kaalaman. Sa tulong ni Icaro, sinimulan ni Elena ang kanyang pangarap. Ang magbukas ng libreng klase para sa mga bata ng kanilang komunidad na walang kakayahang mag-aral. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking mangga, ang mga boses ng mga bata na nagbabasa at umaawit ay pumuno sa hangin, isang melodiya ng pag-asa. Bawat umaga, dumadami ang mga bata na sabik na matuto. Hindi lamang sila natututo mula kay Elena, kundi nararamdaman din nila ang pagmamahal at pag-aaruga na matagal nang nawala sa kanilang buhay. Isang hapon, habang nagtuturo si Elena sa mga bata tungkol sa mga kulay, isang maliit na bata na may pisngi na amoy, araw ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang ligaw na bulaklak. Ang bulaklak ay simple, dilawang kulay, ngunit puno ng pagmamahal. Kinuha ni Elena ang bulaklak at marahang inilagay sa kanyang buhok. Walang anumang mamahaling alahas ang makapapantay sa kagandahan at kaligayahan na idinulot ng simpleng handog na yon. Ang kanyang nangiti ay lumiwanag at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kaligayahan na hindi kayang bilhin ng salapi. Samantala, sa mansyon ng mga Aragon, nagsisimula ng bumigay ang kalusugan ni Doña Brigida. Dahil sa matinding stress at sa kanyang edad, mas lumala ang kanyang high blood pressure. May mga pagkakataon na nahihilo siya at hirap sa paghinga. Subalit, si Virela, na dapat sana ay mag-aalaga sa kanya bilang magiging manugang, ay laging may dahilan upang umiwas. Sinabi nito kay Marcelo na baka raw makaapekto sa pagbubuntis niya ang stress ng pag-aalaga sa isang matanda. Ikinatuwiran ni Virela na ang kanyang heredero ang mas importante at kailangan niyang protektahan ito. Kaya naman, si Doña Brigida ay naiwan sa pangangalaga ng mga kasambahay. Malalim ang buntong hininga sa kanyang silid. Pilit na iniisip kung tama ba ang kanyang mga desisyon. Sa ospital naman, abala si Icaro sa pag-aayos ng mga lumang medical records sa archive. Isang lumang file ang nahulog mula sa estante. Kinuha niya ito at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pangalan sa cover, Marcelo Inigo Aragon. Binuksan niya ang file at nagsimulang basahin ang mga nakasulat dito. Bawat salita, bawat resulta ng test ay nagbigay ng isang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Naging seryoso ang kanyang tingin at ang kanyang mga kilay ay nagsimulang magkunot. May isang lihim na matagal nang itinago ang pamilyang Aragon. Isang lihim na direktang konektado kay Elena at kay Amabel. Nang matapos niyang basahin ang lahat, agad niyang isinara ang file at inilagay ito sa ilalim ng kanyang jacket. Nagmamadali siyang lumabas ng archive at nagtungo sa bahay ni Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pagdating niya sa bahay ni Elena, nakita niya ito na abala pa rin sa pagtuturo sa mga bata. May bakas ng pag-aalangan sa kanyang mukha, ngunit alam niyang kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Pagkalabas ng huling bata, nilapitan niya si Elena
Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Elena, may kailangan akong sabihin sa'yo. Panimula ni Icaro, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Isang malaking sikreto tungkol kay Marcelo. Amabel, ang anak mo. Siya ay isang himala. Ang mga salita ni Icaro ay nanatili sa isipan ni Elena ng gabing iyon. Ang posibilidad na si Amabel ay isang himala sa kabila ng problema ni Marcelo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pag-unawa sa sarili, sa kanyang anak, at sa tunay na kahulugan ng pamilya. Handang-handa na siyang harapin ang anumang pagsubok, taglay ang bagong lakas ng loob na nakuha niya mula sa katotohanan at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Dumating ang araw ng taon ng fiesta sa kanilang bayan, isang makulay na pagdiriwang na pinakahihintay ng lahat. Ang plaza ay napuno ng mga tao, ng musika mula sa banda, at ng sari-saring amoy ng mga pagkain. Sa gitna ng kasiyahan, dumating ang pamilya Aragon. Dumating sila sakay ng kanilang mamahaling kotse. Si Marcelo ay nakasuot ng barong Tagalog na gawa sa pinong tela at si Virela naman ay nakasuot ng mamahaling barot saya. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansin na ngayong malaki. Si Doña Brigida ay buong pagmamalaki na naglalakad sa gitna. Ang kanyang bibig ay abala sa pagbati sa mga kaibigan habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng papuri. Pagbaba nila sa kanilang sasakyan, lahat ng mata ay napatingin sa kanila. Ang pagdating ng pamilya Aragon ay laging nagdudulot ng ingay at atensyon. Ngunit ang atensyon na ito ay hindi ang paghanga na dating natatanggap nila. May mga bulong-bulungan, may mga lihim na tingin, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita ng diretso sa kanila. Ang pamilyang Aragon ay tila isang grupo ng mga harit reyna. Lumalakad sa gitna ng kanilang mga nasasakupan na puno ng pagmamataas. Hindi nagtagal, mula sa kabilang dako ng plaza, dumating naman si Elena. Simpleng puting bestida lamang ang kanyang suot at sa kanyang tabi ay si Icaro na hawak ang kamay ni Amabel. Walang mamahaling sasakyan, walang kasamang mga alila, tanging ang init ng pagmamahalan sa kanilang pagitan. Ngunit nang makita siya ng mga tao, isang malakas na hiyawan ng pagbati ang sumalubong sa kanya. Teacher Elena! Teacher Elena! Ang bawat bata na kanyang tinuruan ay tumakbo upang yakapin siya. Ang kanilang mga magulang ay ngumingiti at bumabati sa kanya ng may paggalang. Para sa kanila, si Elena ay hindi lamang isang guro. Siya ay isang bayani, isang simbolo ng pag-asa. Nakita ni Doña Brigida ang pagdating ni Elena. Ang kanyang nangiti ay agad na napalitan ng isang mapanghusgang tingin. Hindi nito napigilan ang kanyang bibig at agad na nagsalita sa isang boses na sapat upang marinig ng mga nakapaligid sa kanila. Sinabi ng matanda na tila masaya ang iba dyan sa buhay nila sa putikan. Hindi raw ba ito nahihiya na magpakita sa publiko matapos siyang palayasin mula sa kanilang marangal na pamilya? Dagdag pa nito, sinabi ni Doña Brigida na hindi raw dapat itong magpanggap na mayaman dahil may narinig daw siyang nag-iisip si Elena na ipagbili ang lupa ng kanyang ina sa Aragon Corporation para makakuha lamang ng pera. Ngunit ang Elena na nasa harap nila ngayon ay hindi na ang dating Elena na yumuyuko lamang at tumatanggap ng lahat ng insulto. Tinitigan niya ng diretso si Doña Brigida. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado ngunit puno ng pagtitiwala. Sa tonong matatag at malinaw, sinabi niya kay Doña Brigida na nagkakamali ito. Sinabi ni Elena na ang kanyang lupa ay hindi ibebenta at lalo namang hindi siya magpapagamit. Dagdag pa ni Elena, sinabi niya na ang kanyang dangal ay hindi kailanman nawala sa putikan, hindi tulad ng dangal ng iba na pilit tinatakpan ng kanilang mga kasinungalingan. Sa bawat salita,
Tila isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Doña Brigida at ang matanda ay walang nagawa, kundi ang mamutla at hindi makasagot. Nakita ni Marcelo ang buong pangyayari. Nakita niya ang lakas ni Elena, ang paggalang ng mga tao sa kanya, at ang kanyang kaligayahan sa piling ni Icaro at Amabel. Ang dating asawa na tinawag niyang walang silbi ay ngayon ay nagningning na parang isang bituin. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Akmang lalapitan niya si Elena. Ang kanyang kamay ay unti-unting umabot sa direksyon nito. Tila umaasang mahawakan muli ang dati nilang koneksyon. Ngunit bago pa man niya ito marating, dahan-dahang lumakad si Elena paatras. Ang kanyang mga mata ay tumanggi na tumingin kay Marcelo. Sa isang galaw na puno ng pagmamay-ari at pagprotekta, umusad si Icaro at tumayo sa pagitan ni Elena at Marcelo, isang matatag na pader na naghihiwalay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin ng diretso kay Marcelo, isang malinaw na mensahe ng babala na huwag itong lumapit. Sa likod ng mga tao, si Virela, na kanina pa nakangiti at nakikipag-usap sa mga bisita, ay biglang naging tahimik. Nakita niya si Icaro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kulay sa kanyang mukha ay agad na nawala. Tila may isang alaala na mabilis na gumuhit sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang itinatago. Ang kanyang kamay ay biglang nanginginig at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Pilit siyang bumalik sa kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod. Bigla na lamang, naramdaman ni Virela ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bago pa man siya makahawak sa anumang bagay, bumigay na ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Isang malaking mantsa ng dugo ang dahan-dahang kumalat sa ibaba ng kanyang barot saya. Isang pulang mantsa na mas matingkad pa sa kulay ng kanyang damit. Nagulantang ang buong paligid. Mabilis na lumapit si Doña Brigida. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at pagkabahala. At sumigaw ng buong lakas, "Tulungan ninyo siya, ang apo ko. Iligtas ninyo ang aking apo, ang tagapagmana ng mga Aragon." Ang kaguluhan sa fiesta ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga tao ay nagbubulungan at nagtataka sa biglaang pagbagsak ni Virela. Mabilis na dumating si Marcelo at Doña Brigida. Ang kanilang mga muka ay puno ng matinding pag-aalala. Sa loob ng ilang saglit, naging isang nakakatakot na sirkus ang kasiyahan. Buong pag-iingat na binuhat si Virela at mabilis na isinakay sa ambulansya patungo sa ospital, habang si Doña Brigida ay walang tigil sa pag-iyak. Ipinagdarasal ang buhay ng kanyang apo, ang tagapagmana ng kanilang angkan. Sa ospital, ang mga corridors ay napuno ng tensyon at pag-aalala. Si Virela ay dinala agad sa delivery room dahil sa premature labor. Si Marcelo ay tahimik na nakaupo sa labas. Ang kanyang mga kamay ay magkukunot. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sa kabilang banda, si Doña Brigida ay walang tigil sa paglalakad pabalik-balik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa operating room. Tila nagdarasal sa bawat segundo. Hindi nagtagal, lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinabi niya na nalaglag ang bata, ngunit ligtas na si Virela. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na gumuho sa pamilya Aragon. Si Doña Brigida ay napaupo sa silya, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi pa natatapos ang kanilang pagkabigla. Muling lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Dr. Icaro na may hawak na isang folder ng mga dokumento. Ang mga mata ni Icaro ay nakatingin ng direkta kay Marcelo. Sinabi ng doktor na kailangan nila ng dugo para sa bata. Sinabi ni Marcelo na handa siyang magbigay at sisimulan na sana niya ang procedure nang biglang humarang si Icaro. Sa isang malinaw at matatag na boses, sinabi ni Icaro
na hindi maaaring magbigay ng dugo si Marcelo. Nagulat ang lahat. Sinabi ni Icaro na ayon sa mga medical records na nakuha niya, matagal nang may severe oligospermia o matinding problema sa sperm count si Marcelo na halos nangangahulugang siya ay infertile. Dagdag pa ni Icaro na kahit sa isang himala, kung magkaroon man ito ng anak, napakaliit ng posibilidad na maging ama ito ng isang malusog na bata. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Marcelo. Hindi makapaniwala si Doña Brigida sa kanyang narinig. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ibinigay ni Icaro kay Marcelo ang folder ng kanyang medical records. Sinabi ni Icaro na bukod sa problema sa reproductive health ni Marcelo, ang grupo ng dugo nito ay hindi tugma sa grupo ng dugo ng bata ni Virela. Ito ay malinaw na ebidensya na hindi siya ang biological father ng bata. Ang mga katotohanan ito ay tumama kay Marcelo ng sabay-sabay. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Sa loob ng isip ni Marcelo, tila naglaro ang lahat ng nakaraan. Naalala niya ang bawat pagkakataon na ininsulto niya si Elena. Naalala niya ang bawat salita na sinabi niya kay Elena na siya ay walang silbi dahil hindi ito makapagbigay ng anak na lalaki. Naalala niya ang bawat pagtanggi niya kay Amabel, ang kanyang sariling anak. Naalala niya kung paano niya sinundan ang isang kasinungalingan. At ngayon, ang kasinungalingang iyon ay sumira sa kanyang buong buhay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salita ang lumalabas. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang anak na si Amabel. Ang mga maliliit na kamay nito, ang kanyang malalaking mata, ang kanyang tawa. Naalala niya ang araw na tinawag ni Amabel si Icaro na Papa. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang pinakaiingatan niyang tagapagmana ay hindi pala sa kanya, at ang tanging himala na ibinigay sa kanya ay matagal na niyang sinukuan. Ang kanyang mga paa ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay bumagsak ng walang tunog. Sa loob ng recovery room, si Virela ay gising na. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Biglang bumukas ang pinto. Si Marcelo, na ang mukha ay puno ng matinding galit, ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot habang nakatingin kay Virela. "Liar! You lied to me!" Galit na sigaw ni Marcelo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig dahil sa kanyang galit. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang totoong tagapagmana ng mga Aragon? Nasaan si Amabel? Ang ospital ay naging saksi sa pagguho ng mundo ni Marcelo. Matapos ang kanyang pagbulalas ng galit kay Virela, ang dating kaibigan ay walang nagawa, kundi ang umamin sa kanyang panlilinlang. Sa nanginginig na tinig, sinabi ni Virela na ang bata ay hindi kay Marcelo. Anak daw ito ng kanyang dating kasintahan, ang lalaking driver na nakita ng ilang kasambahay na palihim niyang kinakausap sa telepono. Ang lahat ng kanyang matatamis na salita at pag-aalala ay puro kasinungalingan, pawang bahagi ng isang malaking plano upang makuha ang kayamanan ng mga Aragon. Habang abala si Marcelo sa kanyang pagkabigla at pagkadismaya, marahang bumaba si Virela mula sa kama. Walang pasabi, kinuha nito ang kanyang mga mamahaling alahas at mga pera mula sa bag at mabilis na tumakas mula sa ospital. Iniwan si Marcelo na nababalot sa galit at pagsisisi. Ang katotohanan ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa pamilya Aragon. Nang malaman ni Doña Brigida ang buong pangyayari, ang kanyang matandang puso ay hindi na nakayanan. Ang kanyang hiyaw ng matinding pagkadismaya ay pumuno sa corridors ng ospital. Ang inaasahan niyang heredero ay isang huwad lamang at ang kanyang tunay na apo
na si Amabel ay matagal na niyang ipinagtulakan. Ang kanyang matinding galit ay napalitan ng pighati at huling. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay naging matigas at ang kanyang hininga ay naging mabigat. Isang atake sa puso ang tumama sa kanya at siya ay dinala agad sa emergency room. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at pagkabigla. Sa mansyon ng mga Aragon, ang kapalaran ng pamilya ay tila bumabaligtad. Ang proyekto sa Bencang ay naiwan sa ere dahil sa mga legal na issue sa lupa ni Elena, dahil sa malaking halaga ng pera na ginastos ni Marcelo para sa mga hiling ni Virela at sa mga pangangailangan ng heredero. Ang kumpanya ay unti-unting nalulugi. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga taong may hawak na papeles ng loan at mga bangko ang dumating sa mansyon. Walang awa nilang sinimulan ang pagkuha ng mga mahahalagang ari-arian. Ang bawat isa ay tila kumakatawan sa nawawalang yaman at dangal ng pamilya Aragon. Ang mga katulong ay tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at kaunting pagkadismaya sa sinapit ng kanilang mga amo. Ang dating buhay na mansyon ay napuno ng katahimikan at pagkabigla, isang malinaw na simbolo ng kanilang pagguho. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Elena at Icaro ay tahimik na nakaupo sa dalampasigan, malayo sa mga ingay ng mundo. Hindi nila alam ang mga nangyayari sa pamilya Aragon. Ang tanging naririnig lamang nila ay ang mahinang paghampas ng alon sa buhangin, isang tunog na nagpaparamdam ng kapayapaan. Magkatabi silang nakaupo. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagdikit, isang senyales ng lumalalim na koneksyon sa pagitan nila. Binuksan ni Elena ang isang basket ng pagkain na dinala niya. Naging ugali na nilang gawin ito tuwing hapon pagkatapos ng klase. Tahimik nilang kinain ang kanilang hapunan at habang lumalalim ang gabi, kinuha ni Elena ang isang munting parol na gawa sa papel. Isinulat niya ang kanyang mga pangarap para kay Amabel sa ibabaw nito. Inilabas niya ang isang posporo at sinindihan ang maliit na kandila sa loob ng parol. "Anong wish mo?" tanong ni Icaro. Ang kanyang boses ay malambing habang nakatitig sa umaakyat na parol sa kalangitan. Ngumiti si Elena. "Wish ko ang kapayapaan para sa amin ni Amabel at ang katotohanan na balang araw, ang lahat ng ito ay magiging parte na lang ng isang masamang alaala." Pinanood nilang umakyat ang parol sa kalangitan, isang munting bituin na unti-unting nawawala sa madilim na asul na kawalan. Walang ideya si Elena na habang ang kanyang pag-asa ay umaakyat sa langit, isang bagyo naman ang bumababa sa lupa. Isang bagyo na direktang nagtatarget sa buhay ni Marcelo. Sa bahay ng mga Aragon, si Marcelo ay nag-iisa sa malawak na mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa labas ng mansyon. Ang dating kagalakan sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang madilim na anino ng pighati. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ay nawala na sa kanya. Ang pamilya Aragon ay gumuho at siya, si Marcelo, ang naging dahilan ng lahat ng ito. Isang malamig na bagay ang kanyang kinaapa sa ilalim ng kanyang jacket. Ang matigas na metal ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang kamay. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Walang nakikitang hinaharap para sa kanya. Nagulat si Elena nang mag-vibrate ang kanyang lumang telepono, isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin niya ang tawag. Sa kabilang linya, mabigat na paghinga at halos hindi marinig na paghikbi ang sumalubong sa kanya. Alam niya kung sino iyon. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Marcelo, basag at puno ng desperasyon. "Elena, please, tulungan mo ako." Bulong ni Marcelo. Ramdam ang bigat ng kanyang pinagdaraanan.
Hindi ko na alam kung paano haharapin ang lahat. Ang huling salita ni Marcelo sa telepono ay tila isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Elena. Hindi niya alam kung ito ba ay isang desperadong paghingi ng tulong o isang paalam. Agad siyang napatingin kay Icaro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Kinuwento niya rito ang lahat ng kanyang narinig. Walang pag-aalinlangan, agad na tumayo si Icaro. Ang kanyang muka ay seryoso. Sinabi niyang kailangan nilang hanapin si Marcelo bago pa mahuli ang lahat. Kaya naman, iniwan nila si Amabel sa pangangalaga ng isang kapitbahay at agad silang umalis. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-aalala. Hindi na nila kinailangan pang lumayo. Kinabukasan, habang abala si Elena sa pag-aayos ng mga upuan sa bakuran para sa kanyang klase, isang anino ang tumigil sa labas ng kanyang bakod. Isang lalaki na may balbas at gusot na buhok ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng pighati. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang katawan ay tila pinipiga ng matinding sakit. Halos hindi na makilala ni Elena si Marcelo. Ang dating malinis at mayabang na Marcelo ay napalitan ng isang lalaking tila dinurog ng mundo. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng dugo at putik. Nang makita siya ni Elena, tila huminto ang mundo. Ang mga alaala ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang kanyang mga luha sa harap ng mansyon, ang kanyang paghihirap sa gitna ng bagyo. Ngunit wala siyang naramdamang galit. Sa halip, isang malalim na pakikiramay ang bumalot sa kanyang puso. Isang awa sa isang lalaking winasak ng kanyang sariling kasinungalingan. Mabilis na lumapit si Marcelo. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pag-aatubili. Nang makalapit siya sa harap ni Elena, dahan-dahan siyang lumuhod. Ang dating hari ng Aragon ay lumuhod sa harap ng babaeng minsan niyang ipinagtulakan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kanya, puno ng matinding pagsisisi. Elena, patawarin mo ako, bulong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay basag. Napakalaking tanga ko. Sinaktan ko kayo ni Amabel. Hayaan mo akong bumawi, kahit konti lang. Sa sandaling iyon, lumabas si Amabel mula sa bahay. Ang kanyang mga mata ay abala sa paglalaro ng kanyang manika. Nang makita niya si Marcelo na nakaluhod sa harap ng kanyang ina, agad itong napatigil. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Mabilis siyang tumakbo at nagtago sa likod ni Icaro, na lumabas din upang tingnan ang nangyayari. Ang bata ay mahigpit na humawak sa likod ni Icaro. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang reaksyon ni Amabel ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Marcelo. Ang kanyang sariling anak ay natatakot sa kanya. Tiningnan ni Elena si Marcelo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay walang galit. Ngunit wala na ring pagmamahal. Ang lahat ng emosyong yon ay tila namatay na sa gabing pinalayas siya mula sa mansyon. Nag-iba na siya at ang kanyang puso ay hindi na ang dating puso na walang tigil sa pagmamahal kay Marcelo. Marcelo, matagal ka nang patay sa puso ko. Sinabi ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang Marcelo na minahal ko ay namatay na noong gabing iyon sa ilalim ng malakas na ulan. Wala na akong nararamdaman para sa'yo maliban sa awa. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal o pananakit. Niuko ni Marcelo ang kanyang ulo, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Nakita ni Elena ang dugo na namantsa sa damit ni Marcelo mula sa kanyang kamay, isang malinaw na simbolo ng kanyang matinding kapabayaan sa sarili. Dahan-dahan, kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang malinis na panyo. Iniabot niya ito kay Marcelo, hindi upang punasan ng kanyang luha, kundi upang tulungan siyang ayusin ang sarili.
Isang tahimik na kilos ng malasakit, ngunit walang kasamang pag-ibig. Ito ay paalala na kahit paano, may natitira pa ring kabutihan sa kanyang puso para sa dating asawa. Ngunit ang pagmamahal ay matagal nang naglaho. Habang tahimik na pinupunasan ni Marcelo ang kanyang sarili, hindi nila alam na sa malayong ospital, si Doña Brigida, na ngayon ay halos lumpo na dahil sa kanyang atake sa puso, ay tahimik na nagpaplano. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagkukunwari. Sa ilalim ng kanyang higaan, may isang bagay siyang itinatago. Isang maliit na posporo at isang lumang bote ng gaas. Ang kanyang isipan ay puno ng isang masamang plano. Isang huling pagtatangka upang sirain ang lahat ng kaligayahan ni Elena. Ang lahat ay kanyang wawasakin bago siya tuluyang mawalan ng kapangyarihan. Ang gabi ay lumalim at ang mga ilaw ng tahanan ni Elena ay nagsimula ng magpatay. Si Amabel at Icaro ay mahimbing nang natutulog. Si Elena naman ay nag-iisa sa bakuran, nakatingin sa kanyang maliit na paaralan. Ang pangarap niyang unti-unting nabubuo. Ngunit sa di kalayuan, isang kakaibang liwanag ang kanyang napansin. Isang maliit na usok ang dahan-dahang umakyat mula sa bubong ng paaralan. Hindi nagtagal. Ang liwanag na iyon ay naging isang malaking apoy. At ang amoy ng nasusunog na kahoy ay pumuno sa hangin. Ang kanyang paaralan, ang simbolo ng kanyang pagbangon, ay nasusunog. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nakita niya si Icaro na tumakbo palabas ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. "Amabel!" sigaw ni Icaro. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Habang walang pag-aalinlangan siyang tumalon sa nag-aapoy na pinto. Iniisip na nasa loob pa ang bata. Ang dilim ng gabi ay pinunit ng naglalagablab na apoy. Ang paaralan ni Elena, ang simbolo ng kanyang pagbangon, ay ngayoy nilalamon ng pulang apoy. Ang bawat kahoy na nasusunog ay lumilikha ng isang tunog na nagpapabigat sa kanyang puso. Si Icaro, na iniisip na nasa loob pa ang ilang bata, ay walang pag-aalinlangan na lumukso sa nagliliyab na pinto. Ang kanyang isipan ay puno lamang ng pagnanais na iligtas ang mga inosenteng buhay. Sinundan siya ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagtawag sa pangalan ni Icaro. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino. Si Marcelo. Ang kanyang muka ay puno ng takot at matinding pagsisisi. Nakita niya ang apoy na sumisira sa paaralan at nakita niya si Elena na umiiyak at sumisigaw. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang kanyang pagtalikod kay Elena at Amabel. Sa sandaling iyon, tila isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Walang pasabi, tumakbo siya patungo sa naglalagablab na gusali. Ang kanyang puso ay puno lamang ng pagnanais na bumawi. Kahit sa huling pagkakataon, naging isang nakakakilabot na eksena ang paligid. Ang usok ay naging makapal at ang init ng apoy ay umaabot sa kanilang balat. Sa loob ng nagliliyab na gusali, nakita ni Icaro ang ilang bata na natutulog pa. Mabilis niya itong binuhat at dinala sa labas, inilagay sa ligtas na lugar. Ngunit habang pabalik siya upang hanapin ang iba pa, bumagsak ang isang bahagi ng bubong at ang isang malaking kahoy ay bumagsak sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang matinding sakit, ngunit pilit pa rin siyang tumindig. Pagpasok ni Marcelo, nakita niya si Icaro na nakahiga sa sahig. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang maliit na bata na nakatago sa ilalim ng isang silya. Si Amabel. Hindi niya inakala na nasa loob ito ng paaralan. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Marcelo at maingat na binuhat si Amabel. Habang palabas sila, isa pang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak. Itinulak ni Marcelo si Amabel sa labas at ang isang malaking poste ay bumagsak sa kanyang binti na nagdulot ng matinding sakit.
Ang kanyang katawan ay napahiga sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame, tila naghihintay ng kanyang kamatayan. Nang makita ni Elena ang kanyang anak na ligtas sa labas, at sina Icaro at Marcelo na nakahiga sa lupa, ang kanyang puso ay tila dinurog sa sakit. Mabilis siyang lumapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Si Icaro ay may malaking sugat sa balikat at hirap sa paghinga. Si Marcelo naman ay may nakabasag na binti. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Inalalaya niya si Icaro. Ang kanyang mga kamay ay maingat na humawak sa kanyang balikat. Habang kinukuha niya ang kanyang first aid kit, naramdaman niya ang matinding pag-aalala. Isinawalang bahala niya ang lahat ng kanyang personal na damdamin. At ang tanging nasa isip lamang niya ay ang kaligtasan ng dalawang lalaking nasa harap niya. Ang isa ay ang kanyang nakaraan na puno ng sakit, at ang isa naman ay ang kanyang kasalukuyan at posibleng hinaharap. Marcelo, Icaro, magiging okay kayo, sinabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, habang pilit niyang nilalagyan ng benda ang sugat ni Icaro. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, dahan-dahang iminulat ni Marcelo ang kanyang mga mata. Nakita niya si Elena na abala sa pag-aalaga kay Icaro. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay abala sa pag-aalaga sa ibang lalaki. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa kamay ni Icaro. Icaro, please! Alagaan mo siya para sa akin, bulong ni Marcelo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. You are. Hindi nagtagal. Dumating ang mga pulis at bumbero. Ang apoy ay dahan-dahang napawi at ang usok ay dahan-dahang nawala sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena ang isang grupo ng mga pulis na may kasamang isang lalaki na may nakapiring ang mga mata. Ito ang taong nagpasimula ng apoy. Sa kanyang pagtatanong, nalaman ni Elena na inutusan ito ni Doña Brigida na nasa ospital pa rin at hirap sa kanyang kalagayan upang sunugin ang paaralan ni Elena. Ang kanyang galit at pagkadismaya ay muling sumiklab. Dinala sina Icaro at Marcelo sa ospital. Si Marcelo ay dinala agad sa operating room para sa kanyang binti. Si Icaro naman ay inilagay sa isang kwarto para sa kanyang paghinga. Lumabas ang doktor mula sa silid ni Icaro. Ang kanyang muka ay seryoso. Elena, Icaro, he inhaled too much smoke. The next few hours are critical. He might not make it. Ang mga salitang yon ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Elena. Ang kanyang katawan ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga luha ay bumagsak nang walang tunog. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng silid ni Icaro. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagbangon ay tila mawawala sa isang iglap. Ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa lahat ng sakit na naranasan niya mula sa pamilya Aragon. Sa loob ng ospital, ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang paghihintay para kay Elena. Ang kanyang puso ay nababalutan ng takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng silid ni Icaro, nagdarasal sa bawat segundo. Ang pagkawala ni Icaro ay tila magtatapos din sa kanyang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na himala ang naganap. Matapos ang ilang oras ng matinding pagsubok, dahan-dahang iminulat ni Icaro ang kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niya si Elena na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Naramdaman ni Elena ang matinding ginhawa. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. At walang pag-aalinlangan, niyakap niya si Icaro ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na hinayaan niya ang kanyang puso na magsalita. Sa gitna ng kanilang pagyakap,
Ibinulong ni Elena kay Icaro ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pasasalamat, at ang kanyang pangako na hindi na niya ito bibitawan pa. Samantala, ang katotohanan sa likod ng pagkasunog ng paaralan ay mabilis na lumabas. Ang taong nagpasimula ng apoy ay umamin sa krimen at itinuro si Doña Brigida bilang utak ng lahat dahil sa kanyang matinding kondisyon sa kalusugan at sa kanyang malalang sakit sa pag-iisip na dulot ng matinding stress at depression. Ipinasya ng korte na si Doña Brigida ay kailangang ilipat sa isang psychiatric facility. Sa huling pagbisita ni Elena sa kanya, nakita niya si Doña Brigida na nakaupo sa sulok, yakap ang isang sirang manika na tinatawag niyang apo. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang isipan ay tila nababalutan na ng dilim. Hindi naramdaman ni Elena ang galit, tanging awa lamang sa isang babaeng winasak ng kanyang sariling pagmamataas at pagkabulag. Si Marcelo naman, matapos gumaling ang kanyang binti, ay inaresto at kinasuhan sa iba't ibang kaso ng financial fraud na may koneksyon sa pagtatalaga sa lupa ni Elena. Walang pagtutol, tinanggap niya ang kanyang kaparusahan. Sa isang huling pagbisita sa kanya sa bilangguan, binigyan niya si Elena ng isang selyadong sobre. Sa loob nito ay isang kasulatan na nagtatakwil sa lahat ng kanyang karapatan bilang ama ni Amabel at ibinigay ang buong pangangalaga sa bata kay Elena. Sinabi ni Marcelo na ito lamang ang tanging paraan upang makabawi siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang malalim na pagsisisi, ngunit may kasama ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang puso. Gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang lupa, sinimulan ni Elena ang pagtatayo ng isang bago at mas malaking paaralan. Hindi lamang ito isang paaralan, ito ay isang sentro ng pag-asa para sa mga bata ng kanilang komunidad. Isang lugar kung saan ang bawat isa ay may karapatang matuto at mangarap. Sa tulong ni Icaro at ng mga voluntaryo, mabilis na natapos ang paaralan. Ang bawat dingding, bawat sulok ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Isang hapon, matapos ang isang araw ng pagtuturo, magkasama sina Elena at Icaro na nagpipintura ng pader sa bagong paaralan. Si Amabel naman ay masayang naglalaro sa gitna nila. Sa isang sandali, kumuha si Amabel ng pintura at dahan-dahang idinikit ang kanyang maliit na kamay sa pader na lumikha ng isang malinaw na imprinta. Tumawa sina Elena at Icaro at magkasama nilang pinanood ang paggawa ni Amabel ng kanyang sariling sining. Ito ay isang simpleng sandali, ngunit puno ng kahulugan, isang simbolo ng kanilang pamilya na binuo hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-asa at pagpapatawad. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag nito ay nagbigay ng isang mainit na kulay sa paligid. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang mahinang tunog ng kampana ng simbahan, isang himig na nagpaparamdam ng kapayapaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang araw, kundi ang simula ng isang bagong kabanata, isang buhay na puno ng pagmamahal at paghilom. 5 taon ang lumipas at ang dalampasigan ng Iloilo ay naging saksi sa isang bagong simula. Ang mga alaala ng pait at sakit ay tila binura na ng malumanay na paghampas ng alon. Sa lugar kung saan minsan ay bumagsak ang kanyang mundo, doon naman itinatag ni Elena ang kanyang tunay na tahanan. Isang simpleng kasal ang naganap sa harap ng dagat, sa ilalim ng gintong sinag ng araw na dahan-dahang lumulubog. Si Elena, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay naglalakad patungo kay Icaro na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Si Amabel, na ngayon ay isang malaking batang babae na, ay masayang naglalakad sa kanilang harapan, bit-bit ang isang basket ng mga bulaklak na inihahagis niya sa daanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang tinatawag niya si Icaro ng Papa.
Isang salita na puno ng pagmamahal at pagkilala. Si Icaro ay yumuko at hinalikan ng noo ni Amabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang hanggan. Para kay Amabel, si Icaro ay hindi lamang isang ama sa pangalan, kundi sa puso at gawa. Sa isang sulok, malayo sa mga mata ng mga tao, isang lalaki ang tahimik na nagmamasid. Si Marcelo. Ang kanyang buhok ay may mga puti na at ang kanyang muka ay may mga bakas ng matinding pagsubok. Sa loob ng 5 taon, ginugol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa mga nangangailangan, isang paraan upang bumawi sa lahat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kina Elena, Icaro, at Amabel, isang nangiting malungkot ngunit puno ng kapayapaan ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na nawala na niya ang lahat, ngunit nakita niya ang kaligayahan ni Elena at iyon lamang ang mahalaga sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kanyang puso ay puno ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa araw na yon, sa gitna ng selebrasyon, naramdaman ni Elena ang ganap na kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa, ay tila naging isang mahalagang aral sa kanyang buhay. Naging matatag siya, naging matapang, at naging isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi pagtanggap na ang sakit ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang pagharap sa dagat, hinawakan ni Elena ang kamay ni Icaro. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na asul na kawalan, tila nagpapasalamat sa lahat ng mga unos na kanyang pinagdaanan. Dahil sa mga unos na yon, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng pamilya, at ng kanyang sariling halaga. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, isang pag-asa na hindi magtatapos, isang pag-asa na magpapatuloy sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na nagbibigkis sa bawat isa. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magbigay ng heredero, kundi sa kanyang lakas na magbangon mula sa abo, magpatawad, at lumikha ng isang bagong mundo para sa kanyang anak. At sa bawat unos ng buhay, ang pag-ibig ang tanging magiging sandigan, ang tanging magiging pag-asa sa bawat huling himala.